Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, parang may nakita po kong tatlong stocks na medyo tatahi-tahimik po at hindi pansinin ng mga dividend investor. Pero parang lately, ang laki ng dividends na pinamimigay nila. Pag-usapan nga po natin. Welcome back! Ayan, tatlong stocks po ang pag-uusapan natin na hindi po maganda ang reputation as dividend stock, no? Pero parang lately, parang ang laki ng pinamimigay na dividends. Pag pinakita ko po yung next slide, kahit hindi ko po sabihin yung stock, malalaman nyo na kung sino ang tatlong stock na pinag-uusapan po natin. At ito na po, si Sir Billionaire Lucio Ko, na sabi nila ay kuripot daw. Okay, no? Pero, to be honest po, no, alam naman po natin na sobrang undervalued po ng mga stocks talaga no, na under ng umbrella ni Lucio Ko, no? Mura na, hindi na sa mura, growing pa. At ang lakas kumita, ang lakas mag-generate talaga ng cash. Ang ganda po talagang hawakan ng mga ano po eh. Kung ako po ay may-ari ng company, ito ang gusto ko talagang hawakan, yung mga company ni Mr. Lucio Ko, dahil parang ang gaganda talaga ng negosyo po, no? Ayan. Kung titingnan po natin, PE ratio of 8 at wala pong utang itong si Keepers Holding. Parang napakamura, no? Pag tinignan mo yung PE ratio na, and considering po yung bilis na mag-grow po, no, ng company po na to, ng kanilang mga financials, napaka-healthy pa ng financial health, no? At parang napakamura po niya talaga po, no? At si Costco Capital, no? Ang pinaka ano po talaga, no, yung holdings po niya, no? Ayan, and under it, PE ratio of 4, no? Na considering na napakababa, mababa rin, no? Hindi nga lang kasing baba ng Keepers Holding na 0-0 talaga, no? Sabi nga ng naggagasolina, 0-0-0. Pero dito po 0.5, no? Manageable pa rin, napakaganda pa rin ng Costco Capital with the PE ratio of 4. Napataas ng pataas pa rin ang lahat ng kanilang mga ano eh, income statement po nila, no? At si Pure Gold Price Club, ayan, PE ratio of 8, no? Na maganda naman ang negosyo nila. Actually po, no, sa lahat po talaga ng mga ano, kahit lumabas po kayo, no? Lumabas po kayo at pumunta kayo sa iba't ibang grocery. Ito po talaga ang maraming tao po, no? Pag pumunta kayo sa mga halimbawa, Robinson, SM, of course, pag nasa loob ng mall, maraming tao. Pero pag pumunta po kayo, may mga branches po talaga ito na ano eh, na hindi po madami, konting-konti lang ang tao. Kahit dito yung kapitbahay namin, konti lang ang tao. Pero pag sinabing Pure Gold, kahit saan branch ka pumunta, talagang ano eh, maraming pumupunta. At syempre, yung relationship po nila kay Aling Puring, no? Napakaganda ng mga relationship nila sa mga sari-sari store, no? So, kaya nagre-reflect po ito sa kanilang financials. Isa po sila sa pinakamaganda po yung ano eh, yung mga margins po nila, no? Considering po na nasa segment po sila ng grocery po, no? So, again, no, napakamura and growing and growing and growing po, no? Ayan, no? Ang issue po kasi talaga sa mga stocks ni Lucio Ko, no, kuripot sa dividends, ang sabi po nila. Pero napansin ko lang po, guys, actually short video lang po to, no? Gusto ko lang pong hingin din ang opinion po ninyo. Kung mapapansin po ninyo, no, typically po, early, kada ano eh, January or February po nagbibigay ng dividends po, no? Ito pong mga stocks po na hawak ni Lucio Ko po, no? Halimbawa itong 2023, no? 2 beses po silang nabigay ng January 2023, no? Na nagkakahalaga ng 19 cents per share, no? Noong 2022, no? February naman sila namigay 12 cents per share, no? Pero kung pansin po ninyo, ngayon po 2024, kung ang titingnan po natin kung kailan sila nagbayad po, no? 2024 parehas ito nagbayad. 2 beses na po sila nagbayad this year. Una po, January. Same pattern po as before. 19 cents po, no? 19 cents at nag-improve pa ng konti. 197. Kaya lang, kalagitnaan ng taon, June 2024, nag-declare na naman ng 21 cents. So, kung i-add po natin, yung dalawang ito, no, 40 cents po ito, no, 40 centavos, no,
407, no? Kung i-compare po natin sa 455 na presyo po ni Costco, 8.94% po yan na dividend yield. Ngayon, tignan po ninyo, same pattern din po, no? Sa iba po nilang hawak ni Lucio ko, no? Dati, tuwing January lang, itong si Keepers Holding nagbibigay po, no, ng dividends, no? Pero pansinin po ninyo, no? Ngayon po, 2024, dalawang beses din, January, tapos June. Kaya pag pinag-add mo ito, no, 17 cents po ito, kung i-compare natin na 1.66 si Keeper ngayon, ba 10.66 po ito na dividend yield? Aba. Medyo seryoso po ito, parang lumaki, no? Ayan, at si Pure Gold, ganun din ang trend po niya, no? Every January or February lang po yan. No, at kanya pa halos wala pang piso, pero ngayon po dalawang beses din, no, January at June. At kapag i-add po natin ito, 1.87 pesos po ito or 7.55% ang magiging dividend yield for this year. So ang tanong, kuripot pa ba si Lucio ko, no? Tanong, bakit biglang nagbigay sila ng June? Ang tanong, ito na ba itong June ba na to? Ito na po ba yung kapalit nito for the January next year? Or magde-declare pa kaya ito ngayon December para sa January next year, no? Kasi wala po akong makikitang info, no, kung magiging regular na po ang trend na to na twice a year na po sila magbibigay. Una January tapos June. Kasi kung titignan natin yung tatlo talaga, ganun eh. January, June, January. Dati tuwing January lang, January. Ngayon January, June na, nag-umpisa na. So ito na ba ang umpisa na na ito na yung bagong trend ng pamimigay nila ng dividends, no, na twice a year na. Wala po akong makikitang information po dito. Kasi syempre pag naglagay sila ng disclosure, wala naman silang explanation eh. Basta magde-declare lang sila, walang explanation, no? So baka may alam po kayo guys. Pa-comment naman po sa baba. Gusto ko rin po malaman, no? Pero kahit nasabihin mo natin na hindi sila magbigay ng ganong kalaki, kung kalahati lang, 4%, no? 4%, halimbawa, tingnan nga natin si Costco. Kung hindi siya 8.94 sa 4.5%, happy na rin naman ako actually dito kasi may share buyback pa ito, no? Sa Keepers Holding naman, kung 5%, pwede pa rin. Happy pa rin ako dyan, no? Pure Gold, 4%, pwede. Happy ako kasi si Pure Gold para sa akin ang leader eh. Pero kung magiging ganito, nagdoble ang dividends, edi lalo akong sasaya. So guys, pa-comment naman po sa baba. Baka may chismis kayo nalaman na hindi ko alam, no? Hindi naman to chismis investing na na aasa tayo sa chismis sa ibang tao kung ano maganda. Ang chichismisin natin dito, bakit nagkaganito ang dividends? Gusto ko natin kaya maintindihan para malaman din po ng lahat. Pa-share naman po sa baba, baka may alam po kayo, no? Ayan, kung magde-declare ba sa December to o hindi na, baka tuwing June na lang ito, wala nang December, January, no? So ayun, pero kung ganon, kung may December pa ito at may June, aba, big deal po ito. Malaki-laki na. Titiba po tayo dito. At pag naging talagang regular itong twice a year na to, nakalumipad po ang mga stocks na to kasi maraming tao ang mukhang pera. Kaya lumalaki ang dividends. Tingnan po din yung CEO. Lumipad po talaga si CEO kasi lumaki yung dividends. Ito, magiging trend ito. Baka lumipad din po ang stocks po na to. So, tingnan natin. Abang-abangan po natin. No? Isa pa po about Costco lang po. Kung hindi nyo po napansin po, no? May balita po, no, na binili niya itong si Matuno River Development Corporation, no, na ano ba itong Matuno na to? Nasa to, renewable. At sabi po dito sa balita po dito sa Philippine Star ba ito, yung kay Mercado Barkada. Ayan, na mukhang may pailan-ilan na nabibili ito ng mga renewable. Parang pumuposisyon na ba itong si Lucio ko na pasukin itong mga renewable at magkaroon ng spin-off or whatever, no? Ayan, gagawa na ba itong bagong portfolio? So, malay natin, no? Kasi maraming pera eh. Maganda yung Costco talaga, no? At may pera-pera po ito. At yun, baka po maging interested din po kayo sa Costco. So, binibigyan ko lang po kayo ng heads up, no? Hindi ko ito nare-recommend ang mga stock po ni Lucio ko, no? Tayo po yung nagbabasa-basa lang at sinishare ko lang naman po ang nababasa ko, no? So, pero kung para lang po sa akin, kung makakapili po ako na maging anak ako, no, or aampunin ako ng kahit sinong billionaire sa Pilipinas, ang gusto kong umampon sa akin, itong si Lucio ko, no? Kasi
talagang gustong-gusto ko yung mga negosyo niya, napaka-solid ng mga hawak nito, eh, 'no? Mas siya talaga ang gusto ko kung ano, eh, kung aampunin ako, sa kanya ako magpapaampon. Gustong-gusto ko yung mga holdings niya. So, Lucio ko, 'no? Kung naghahanap ka ng anak na ampunin, 'no? Alam mo na, comment ka sa baba, Lucio ko. Available po ako. Alright, ayun. So, please share your thoughts lang po sa mga stocks na hawak ni Lucio ko at pag-usapan po natin yan. No? Disclaimer po, wala po ako nire-recommend. Ha? Ito po yung mga daldal-daldalan lang po natin. No? Basahin nyo lang po ang mga disclaimer. No? Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo. God bless sa inyo. Ha? To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.